Okay guys, so long time no update. So yun, busy sa mga bagay-bagay. Pero yun, ano mo yung bago sa ano natin sa kiosk. So ngayon, in-improve natin yung custom station natin na magkaroon ng mas madaming feature. So kung makikita nyo, meron ako ditong bendo. Ito yung coffee bendo. So luma siya, binigay lang sa akin. So sira na yung parang pinaka main board niya. So ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng custom board or gumawa ako ng parang DIY board para mapagana to. So yun, halos kumpleto pa siya. So kulang na lang ng mga ibang canister pero gumagana pa yung mga yan. So pati itong dispenser cap. So yun, dito lagay tayo dito ng cap para sa testing natin. So later papaganahin ko din itong coin slot para dito tayo maghulog. And then pakita ko lang sa inyo yung board. So ito yung sabi ko, DIY board yan. So talagang pinalitan ko lahat ng wirings and everything niya. Pero hindi pa lahat nakakabit. Especially yung mga motor. Isang section pa lang yung kinabit ko kasi kulang yung relay. So ito, pati yung thermostat niya. So parang gumawa din ako ng sarili ko dito. So yan, so para makontrol yung init dito. And then at the same time, ma-detect ng system natin kung meron pang cap, meron pang kung umiinit yung tubig, mga ganun. So yun. Tapos yan, dinedetect niya din kung may cap dyan. Yan yung isa sa gagawin nating demo today. Yan, so ito yung Chong Cafe dito. So hot drink. So kinabit natin siya dito using yung custom station engine natin na bagong luto namin. So yan, and then meron din tayong isang demo dito, prototype para sa item station. So the same motor siya na ginagamit doon sa mga vending machines sa ibang bansa. So yun, ito yung mga motor na to. And then may string siya para tumulak ng items. Yan. And then after matulak niya yung items, so under yung motor, pupunta yung items dito, mahuhulog, and then madidetect nitong sensor natin kung nahulog na yung item, and then i-stop na yung motor. So ganun yung concept niya. So prototype lang to pero the same concept siya sa sa ibang vending machine. And then yan, meron tayong ganyan. Then ito, isang prototype din for for flow sensor. So meron tayong flow sensor dito, and then meron tayong pump. Ito yung flow sensor dito, itong puti. So kung gusto niyo medyo accurate yung hinuhulog na liquid ng inyong station, supported din to ng custom station natin. Yan. Then nandun sa likod yung board, medyo madumi pa kasi kaka-prototype lang, pero ang concept niyan isang ESP32 lang, pero kaya niyang controlin both itong sa coffee vending machine, itong sa item station natin, at the same time pati itong flow sensor. So isang ESP32 lang yung gamit. Ayan. Okay, so yun, try natin. So check ko lang kung meron tayong okay, meron tayong tawag dito, cup. Okay, demo tayo. Yan, so Chong Cafe available. So wala pa tayong coin slot ngayon. Ito muna. Yan, so approve ko. Manually muna tayo yan. Yan, so nahulog yung cup. So maririnig nyo, naghahalo-halo siya. Mag-mix, then mag-a-add siya ng water. So yung water nahulog. So ngayon wala pa akong powder na nilagay kasi wala pa akong nabibili, pero yun, ganun siya. Makikita nyo, tubig na mainit siya ngayon kasi mainit talaga, umuusok. So yun, i-solid ko muna doon. Yan, so ganun siya.
So same lang doon sa normal. Yan. And then meron tayong item station. So sa item station naman, yan. Meron ako dito surf, meron akong Ariel na tinitinda. So yun, configurable yun sa system, pwede kayo mag-upload ng image. So ito medyo ano yung text, pero pwede nyo ma-adjust yung image yan. Yan, sige. Punta tayo sa Ariel. Yan, Ariel. Yan tayo. So yan, upload ko muna. Yan. Yan, so nahulog siya. Yan, so yun, nahulog yung Ariel. So meron na tayong Ariel dito. Yan, and then yun yung sa item station naman natin. So yung concept nga, yung sabi ko kanina, pag may nahulog ng item, mag-i-stop na yung motor. Then ito naman para sa flow sensor. Yan, so ito oil, cooking oil. Imagine niyo nagang cooking oil yan, or kung ano man liquid na ibebenta nyo. So yan, so dito kung makikita nyo, pwede kayong bumili ng amount, depende kung anong klaseng volume. For example, 100 ml lang or 150 ml. Suppose gusto lang natin 100 ml. Yan, so 10 pesos siya. Yan, and then tingin ko, teka lang, approve natin. Niready ko lang yung cup. 1, 2, 3, 4. Okay. Yan, so yan, okay. So ngayon, pag in-okay ko yan, hindi magre-release yung yung liquid hanggang wala siyang nade-detect na cup. So sabihin na natin cup, ilagay natin yung cup, ganyan siya. Yan, so, saka lang siya nag-release ng tubig kung makikita nyo. Yan. Yan, sige, sukatin natin. So, dapat halos 100 ml siya. So ngayon hindi masyado siyang nakaka-calibrate pa. So may calibration pa siya sa UI, pero almost 100 ml na yan. Yan, so almost 100 ml na yan. Kaka-calibrate pa kasi yan yung So sa back office or sa console, pwede siyang ma-configure. Yun. So yun. So far yun yung update sa custom station natin. Meron tayong support na magkaroon ng mas madaming pins, output pins, saka input pins. Sa isang ESP32 lang yung gamit. So up to 64 pins yung kayang i-support na ngayon ng ating system. Plus kung ano pa yung available na pins sa ESP32 nyo. Ayun, yun lang guys. So yun, abangan nyo yung update about dito.